O, ayan magandang gabi po. Ano mga kababayan, nanood po ba kayo kanina nung TRICOM hearing? Yung sa fake news na mga vloggers? Na sa kasamaang palad mga kababayan, naduwag sila. Alam mo, kayo na mga DDS vloggers, santambak pala kayong mga duwag Ang tatapang ninyo sa mga vlog nyo, pero yan, hindi nyo kayang humarap doon sa mga congressman. Bakit naman? Ano nakakatakot doon? Ako kaya iimbitahin dyan. Ako gusto ko kung maimbitahan ako Kung ako, paano ako magsalita sa vlog ko, ganun din ako doon. Bakit? Yabang kasi ako ang pinangahawakan ko, itong mga congressmen na ito, mga public servant sila. Tayo, civilian tayo. At since kung sakali imbitahin, you are invited as a guest. O di dapat respetuhin ka. 'Di ba? Nung nag-imbita. So bakit ka kakabahan? In-invite ka At saka para sa akin nga, mas mataas ang civilian sa public servant. Kaya kung mayroon man dyan na magde-demand ng respect, pwede ba? Sino mas mataas? Ngayon, eto nga, yung mga vloggers na in-invite doon, tatatlo lang yung sumipot. Out of 41. 41. Buti pa yung babae si Malutikia, sumipot. Matapang, di ba? Pero yung mga macho-machuhan na mga nagpapakatapang, o si Lorraine Badoy, di ba matapang ka? Si Trixie Angeles, ang tatapang nyo. O, bakit hindi kayo makasipot doon? Tatanungin lang naman kayo May itatanong lang yung mga congressmen sa inyo. Hindi naman kayo bibitayin. Sus Maria Joseph. Wala pala kayo Wala. Sana yung mga pro-admin vloggers, ipatawag din. Sana ma-invite ako. How I wish. Kaso paano naman ako i-invite? Hindi naman ako kilala. Di ba? Wala namang nakakakilala sa akin Pero gusto ko ma-invite. Matikman ko yung contempt, makulong. So, ito na nga. So, yun. Yung nagkukunwaring mga maisog, talaw pala. Talaw. Alam mo yung ibig sabihin ng talaw? Dito sa amin sa Bicol, ang talaw, yung, in short, duwag. Duwag. At yan, yung salitang talaw, ay ina-applyan sa yung manok na pangsabong. Di ba yung manok na pangsabong? Pag binitawan mo yan, yung dalawang magsasabong, pag binitawan mo ng sabay, yung dalawa, magsasalpukan yan. Pero yung isa, kung halimbawa yung isang manok na binitawan, tumakbo palayo, yun ang talaw. Manok na talaw. O, yun, kayo, ganun. Parang yung pagsabong na talawon. Tapang-tapangan lang sa vlog. Wala naman pala kayo mga binatbat Tapos ngayon, balita ko, magsusumbong yata kayo sa Supreme Court. Aber, tingnan natin. Susumbong kayo sa Supreme Court ni hindi nyo pa nga alam kung ano ang sadya sa inyo ng mga congressmen dahil hindi naman kayo sumipot. Dapat sumipot muna kayo doon nang nalaman ninyo kung ano yung mga itatanong. Kung talaga nga ba na kinukirtail yung inyong freedom of speech
Hindi nyo pa nga alam, tapos lulukso na kaagad kayo papuntang Supreme Court. Ewan. Tapos, ito na nga, nagtaka ako dito kay Attorney Enzo. Inaabangan ko pa naman yung time niya. Akala ko ano nangyari sa inyo, Attorney Enzo? Naunahan kayo ng bunganga ni Marcoleta. Ba't hindi kayo hindi kayo nakasagot? Parang tuloy hiniya kayo masyado ni ang sama pala ng bunganga nito ni Marcoleta. At itong si Marcoleta, hoy Marcoleta, ako imbitahin mo ko dyan. Haharapin kita. Yung ibang vloggers, kaya ito ng mga BBM vloggers parang kinakabahan. Kinakabahan daw sila na, kasi may nabalitaan na second batch daw ipapatawag, pro-government vloggers naman. At itong isang, oy Takero, bakit mo sinabi na hindi ka pupunta dahil kinakabahan ka? Ba't ka kakabahan? Isa ka rin. Di ba ang tapang-tapang mo rin dyan sa vlog mo? Ang hilig mo pang mamintas. Halos nagmumura ka rin. Tapos kung ipapatawag ka pala sa TRICOM, hindi ka pupunta dahil kakabahan ka? Dahil mga congressmen. Ano naman ngayon kung congressmen yan? Hindi mo yata nare-realize na mas mataas ka? Oh, sila yung may kailangan sa'yo. Kaya ka ipapatawag kasi mayroon silang gustong alamin na impormasyon mula sa'yo na makakatulong para sa paggawa nila, pagbalangkas nila ng bagong batas tungkol sa fake news spreading. Oh. Ewan ko sa inyo. Sana ako ang ipatawag. At itong Marcoleta na ito, buwisit yung Marcoleta na yun. Masyadong, parang nabastos masyado si Attorney Enzo. Attorney Enzo naman, bakit? Ano nangyari sa inyo? Akala ko ba yung pagpunta nyo, hindi kayo takot dahil hindi naman kayo nagpapakalat ng fake news. Ba't hindi nyo nasagot si Marcoleta? Na yung tinatanong niya na paninira mo raw. Pero, naintindihan ko naman na hindi masyadong sigurado ni Attorney Enzo kung ano talaga yung issue na yon, yung exact na mga sinabi ni Attorney Enzo tungkol kay Marcoleta na ikinagalit ni Marcoleta. Bueno, para kay Marcoleta ang ikinagalit ni Marcoleta dahil nagkukunwari daw si Attorney Enzo na nakalimutan kung ano hindi alam kung ano yung mga sinabi. Sa totoo lang, kailan lang yun kung yung minimin nilang dalawa ni Marcoleta yung tungkol sa naging vlog ni Attorney Enzo patungkol doon sa INC rally. Kailan lang yun Oo nga naman. Dapat, natatandaan mo pa rin yun kung ano man yung sinabi mo. Kasi, kahit na nakalipas na yon, dapat nasa isip mo pa yun dahil yun ang assessment mo kay Marcoleta. Kaya hindi mo pwedeng makalimutan yun. Ngayon, sabi ni Attorney Enzo, i-check daw niya yung mga video niya kung ano daw ba talaga. At ayaw naman i-detalye ni Marcoleta kung ano eksakto yun. Basta sinabi niya na nagpakalat daw si Attorney Enzo na ano ba yun? Nanlilin lang daw si Marcoleta. Mga pakulo daw. Huwag niya kayo nagpapaniwala dyan sa mga pakulo ni Marcoleta. Totoo naman Marcoleta, nagpakulo ka doon sa rally.
Sa totoo lang, kahit nga yung mga kapwa mo INC members di ba, nagtalikuran, nag-alisan nung nag-speech ka. Alin ba doon ang pakulo mo? Bakit parang inabot ng nervyo si Attorney Enzo? Kasi siguro ko, si Attorney Enzo Recto, hindi niya inaasahan yung tanong na yun. Nagulat siya. Naunahan ng, hindi, unexpected. Hindi niya expected yung tanong na yun. Kaya hindi siya nakapiyok. Nagmukhang engot kayo, Attorney Enzo, doon sa Tricom. Pinag-iinsulto pa kayo ni Marcoleta. Sobra naman maka-insulto. Kesyo, parang wala daw karapatan si Attorney Enzo na mag-vlog. Abogado ka pa naman, anya. At nagtuturo ka sa high standard na eskwelahan. Dahil, di ba, law professor ito si Attorney Enzo diyan sa Ateneo. Sobrang pang-iinsulto ni Marcoleta. Akala mo naman kung sinong magaling Hoy Marcoleta, excuse me. Ang yabang-yabang mo. Ipatawag mo ko. Tapos sabihin ko sa mukha mo na mayabang ka at ikaw ay isang traidor ng bayan. Sige, ipatawag mo ko. Sasabihin ko sa mukha mo yan. Ikaw ay isang traidor sa Pilipinas, sa bayan. Dahil ikaw ay pro-China. And the fact na abogado ka rin. Pero, nagtatanggol ka sa mamamatay tao. Di ba? Di ba DDS ka? Tagapagtanggol ka ni Duterte sa Kadisara So, ibig sabihin, pinagtatanggol mo yung mga pinatay nila. Pagpatay nila dun sa 30,000 katao. Na mostly, mga inosente, hindi naman talaga mga drug addict yun. Hindi drug addict, hindi drug lord. Kinakampihan mo Tapos naturingan na INC kayo? INC ka? Excuse me. Akala ko ba banal kayo, mga INC? O ikaw, INC ka? Tapos pinagtatanggol mo yung mga Duterte? Pati China, kampi ka? O hindi, anong tawag sa'yo? Di traidor ka? At ang traidor sa bayan, pinupugutan ng ulo yan. Di ba nung panahon nung Hapon? Nung World War II, ang mga traidor sa bayan, mga makapili, pinupugutan ng ulo ng kapwa Pilipino. Yan ang bagay sa'yo. Pero masyado namang gruesome yung pugot. Di naman tayo si Sara Duterte. Firing squad na lang. Marcoleta, dapat sa'yo i-firing squad. Bakit? Kasi ikaw ay traidor sa bayang ito. Kumakampi ka sa China. Sabihin mo na claimant lang tayo ng mga isla dyan sa West Philippine Sea. Tanga ka pala Wala ka palang alam. Naturingang abogado ka at politiko ka, pero wala kang alam tungkol sa pag-aari ng bansa natin. Sabihin mo, claimant lang tayo dyan sa West Philippine Sea. Di ba pag-aari natin yung West Philippine Sea? Gago pala gago. Gago ka, Marcoleta. Sige, patawag mo ko dyan sa Tricom. Sabihin ko yan sa mukha mo yan. Isa pa, yung pagbumukha mo, ang pangit-pangit. Para kang parang yung mukha ni Suma. Tingnan nyo yung niyan. Kaya ako nasasabing, hindi ako mapintas na tao, pero pag ang sama-sama ng ugali, nakikita ko lahat ng kapintasan. Ako, di baling pangit ang isang tao. Kung maganda yung kalooban, maganda sa akin yan. Pero ito si Marcoleta, ang sama-sama ng pagkatao nito. Malademonyo to Paano ko nasabing malademonyo? Kasi, kinakampihan niya at ipinagtatanggol niya yung mga presidente ng impyerno. Diba? Yung mag-amang Duterte, nag-aagawan sa pagiging presidente ng impyerno, tapos yun ang kinakampihan mo? O di demonyo ka rin? Sige nga.
Hindi ako sikat na vlogger. Pero kung aksidente na mapanood mo itong vlog ko at gusto mo ko ipatawag at dinider mo ako, sige, ider mo ako. Haharap ako. Che. I'm not afraid of you. Subukan mo. Patawag ako. Sabihin ko dyan sa mukha mo na yung mukha mong pangit, kulang na lang sungay. Mukha ka naman talagang demonyo eh. Hindi nyo ba mga kababayan, ito hindi, no joke ha? Tingnan mo yung mukha ni Marcoleta. Yung mata niya nakakatakot. Para talagang ano eh, yung ulo ni Suma, yung noo niya dito oh. At lalong nadagdagan yung pagiging demonyo ng mukha niya dahil nga, demonyo ang kalooban. Di ba mga kababayan, kung hindi kayo naniniwala, ang pagiging maganda ng panlabas ng isang tao nagmumula sa loob. Kaya may mga tao po na hindi kagandahan or hindi kagwapuhan. Kapag maganda ang kalooban, ang nagre-reflect mula sa loob, hindi mo maintindihan yun kasi basta ganun ang makikita mo, mababasa mo, mafe-feel mo doon sa taong yon. Kahit kulang siya kahit na siya ay physically challenged, in short, mangit, pero pag tiningnan mo siya, mababanaag mo, mararamdaman mo na ang taong yon ay mabuting tao. At natatakpan nun, kapag may naramdaman kang kabutihan doon sa taong yon, kapag na-feel mo yon, gaganda yung itsura at mukha ng tao. Totoo yun. Pero may mga tao na magaganda ang mukha, mga gandang lalaki ang mukha, pero kapag may nasa loob ang may ibang bad character, mafe-feel mo yun eh. Hindi man nakakatakot yung itsura, pero dahil maganda o gwapo, pero there's something from inside na sa'yo ng takot. Ewan ko kung nagigets nyo ako. Basta ako kasi nafe-feel ko yun pag sa tao eh. Kaya hindi pinag-uusapan kung maganda o gwapo ang isang tao. Basta maganda yung kalooban, makikita yun eh. Nararamdaman yun ng kapwa ng taong kaharap. At ito si Marcoleta, sa totoo lang, hindi rin naman talaga siya gwapo. Hindi naman gwapo eh. Medyo maputi lang. Hindi siya gwapo. At nadagdagan pa ang kapangitan niya dahil sa pangit ng pagkatao niya. Yung karakter niya. Kulang na nga lang sungay eh. Well, ako, opinion ko yun. Yun ang nakikita ko, yun ang nababasa ko. Minsan nga pag ito parang siyang may sungay eh. Yung mata pag makatingin eh, nakakatakot. Yan yata yung pag napapasama ka sa mga masasamang tao, parang nahahawaan ka. Di ba? Iwan ko kung naintindihan nyo ko. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang kasi gabi na eh. Ipopost ko pa to eh. Basta ako, yun ang napansin ko sa hearing kanina. Na yung mga nagkukunwaring maisog ko no, mga talaw naman pala parang mga manok na pansabong na tumatakbo sa kalaban. Tapang-tapangan kayo, wala naman pala kayo eh. Sus! Para kayong yung amo ninyo, kaya nagtatapang-tapangan kasi nga, ang katotohanan, duwag naman talaga. Matapang lang kasi may mga bodyguard. Oh, sus! Maniwala ako na matapang isang tao pag tahimik. Yun ang totoong matapang. Okay? So, abangan po natin ang mga susunod na hearing dyan sa TRICOM at maraming salamat po sa panonood at
Huwag po nating kalimutang mahalin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Thank you for watching and see you in my next vlog.